Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli natin balikan ang ilang mga bumitang balita sa mundo ng Web3 nitong nakaraang linggo. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Marami tayong mga good news today pero bago yan ay simulan natin ang balitan with a warning sa mga Android users dyan dahil isang Android malware ang pwedeng mag-take over sa inyong smartphone at nakawin ang inyong mga precious crypto. Tinatawag na Crocodile's malware. Maglo-launch ito ng isang fake overlay para sa ilang apps to trick the Android users into providing their crypto seed phrases as it takes over the device. Mag-warning pa di umano ang malware na mag-backup ng kanilang crypto wallet key by a specific deadline or risk losing access sa inyong mga wallet. Bukod sa device takeover, kinikitaan din ng malware na ito ng advanced credential theft capabilities. Gaya nga ng nasabi namin dito sa Web3 Chronicles that malware creators and scammers are getting really creative in targeting crypto users. Kaya naman be careful sa mga binibisita ng mga sites and dina-download ng mga apps. Gaya nga sinabi nila, think before you click. Yes. Samantala, on the Ethereum front naman, magsha-shutdown na ang NFT marketplace nila na X2Y2 this April. Dagdag pa ng Ethereum, X2Y2 smart contracts will remain live so pwede pang mag-trade but users will not be able to use the website front end after April 30. Magsasara ang X2Y2 matapos ang 3 taon kung saan naging second largest NFT marketplace ito sa likod ng OpenSea at umabot ng $5.6 billion ang trading volume nito. Kahit na magsasara ang chapter ng X2Y2, ang team sa likod nito will turn their focus to projects in the intersection of AI and crypto. Napag-uusapan din lang ang pagsasara ng NFT marketplaces, isa rin ang Bybit sa mga crypto exchanges na magsasara ng kanilang NFT marketplace. Sa isang statement ng Bybit, sinabi nito na bukod sa NFT marketplace nito ay isasara din nila ang Inscription Marketplace at IDO product pages nila bilang part ng kanilang streamline. Magiging inaccessible na ang platform nitong April 8 at inabisuhan na rin ang mga users ng Bybit to manage their assets before the deadline. Ang gagawing shutdown ng Bybit ay kasunod ng nangyaring hacking incident sa platform last February kung saan nakuhaan sila ng $1.4 billion worth of holdings. Kung may nagsasara, May magbubukas. yes, magbubukas na nga ang Minecraft game na Hytopia, ang iVibe coding competition para sa mga creators to build web-based minigames gamit ang development kit nila. Tinatawag na Hytopia Game Jam 2. Open ang competition for 14 days at ang mga submissions at subject to evaluation ng mga judges who will take a week para i-judge ang kanilang mga vibe-coded outputs. Ang vibe coding ay coding na ginagawa via conversation with an AI assistant, meaning they will just dictate their thoughts at bahala na ang AI assistant para sa coding ng mga ideas ng mga creators. Para sa mga interesado, meron pa kayong hanggang April 15 para mag-submit ng inyong mga minigames for Hytopia. And rounding up our news for this week, sa Pinas naman, sinimula naman ng sikat na aktor-entrepreneur na si Marvin Agustin ang kanyang projects na luxury style fish balls na accompanied ng NFT in collaboration with the upcoming Philippine Blockchain Week. Tinatawag na fish blocks. Ito ay paraan ni Marvin para ma-demystify ang blockchain technology para sa masa by making it accessible na parang street food. Very interesting. Ang mga fish blocks ay available sa mga restaurants ni Marvin at mabibili ang mga ito through digital banking platforms gaya ng GCash at Maya. Ang effort ni Marvin ay kaugnay ng paparating na Philippine Blockchain Week to be held from June 10 to 14 at may title na PBW 2025 Decoder. Alright, I'll see you guys there. We're all gonna be there, I think. Not to spoil you guys, but I think the Dubai team is coming too. PBW this coming, Bob, when is it? June 10. June 10, alright. See you guys there, and we're very happy to introduce Krista Two Moons in the Philippines once again. Wow, it's like I'm not from Philippines. But as isang host na laging nandito, ikaw ay bibihirang makita doon, lalo na ako. At yan ang mga mainit na balita mo bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV.
At muli, ako naman si Krista Two Moons. Magkita-kita tayong muli as we still give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyo pinagkakatiwala pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! You know what? You're not so bad after all. I mean, I got used to Ron.